Sana sa inyong relasyon bilang mag-asawa ay maipadama ninyo ang inyong pagmamahal at ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao na magiging bahagi ng inyong relasyon, lalong-lalo na sa inyong mga anak. Marriage is more than just a union. It is a calling, a vocation, a sacred journey. Two people embark on together. It is a commitment to love, support, and grow with one another through life's trials and triumphs. First question, since when did you get married? 2009. What moment did you realize you wanted to spend the rest of your life together? Ako kasi noon, sabi ko, at least, first boyfriend, sana siya na. Eh, hindi naman siya yung first. Pero siya yung first. Parang kiniklaim kong first. So, okay na din. Kasi kumbaga, ilang years na rin, 3 years. So, yung bond, maano na, so parang, saka mapifeel mo yun. Okay. Ako, siya lang yung pinakilala ko kay Meta, kay Mami na girlfriend ko. That's why siya lang ang talagang... May premonition siya. Actually, hindi siya premonition, means more of panata ako sa sarili ko na yung kaisa-isang babae ipapakilala ko as girlfriend. Siya na. So, next, how do you handle disagreements or challenges in your marriage? Answer! For me, shut up. Yun lang, shut up. O, siya shut up. Ako din kasi pag galit, tahimik ako. So, kung napapansin nyo, di ba, napansin nyo naman, hindi naman talaga kami yung mabunganga. Mabunganga ako, oo, pag galit. Pero pag literal na galit na pag sa aming dalawa, tahimik kasi. So, more on saywar? Hindi naman saywar eh. Pero pinapalipas mo yung tension, yung init. Kasi mahirap makapagbitaw ng salita at the heat of the moment. Words can hurt and it will never be forgotten. So, yun. Tahimik. Tapos, pag cool down na, communication. Saanin nyo na lang sa... Pero nagsusorry. Pero may sorry. May sorry. At least hindi sabay na sasabog na... Walang ganon. Walang sabog. Oo, walang sabog. Tapos, Kung may sumpong yung isa, huwag sasabay yung isa. Kasi the moment na may sumabay, misunderstanding will arise. Tapos kapag may misunderstandings, doon na magsisimula lahat. Yes. Yung mga something na hindi naman dapat. importante kasi talaga yung at least mapag-usapan nyo na mahinahin kayo. Control your words. Madaling maging impulsive, pero mahirap maging responsive. So far, wala naman akong sinabi mo sa mga. Ayun, Kasi nga, tahimik ako pag keep your thoughts to yourself when you're angry. Hindi lang naman sa relationship yun. Kahit saan yun. Even in the daily life. Okay, next. What do you think is the key to maintaining a strong and healthy relationship? Friendship. Friendship. Kasi sa amin ni Papa mo, sinasabi namin yun, love, hindi pa yan. Wala naman kasi talaga. Perfect. Diba? Nothing is permanent. Oo, walang permanent. Pero pag yung respect and yung friendship na natili. Bakit pag matanda pa ba? Di ba maraming sasabi, pag mga gantong age na, pag matagal na, 20 years na kami together na, wala na yung kilig. Nababawasan. Hindi, nandoon siya. Pero hindi siya tulad nung intimate nung dati. Nung bago-bago, mga 5 years. Eh kami ba, 20 years, di ba? And counting. So, siguro, mas mananatili yung friendship. Kung halimbawa kasi, ato din yung love eh. Diba, minsan, pag kaibigan, diba, hindi yung total, friend na lang pala sila. Hindi ganon. Pero at least yung parang yung friendship nyo nandoon. Kasi darating yung araw, tatanda kayo, mawawala na talaga yung mga intimate moment, diba? Pero yung communication, yung friendship nyo nandoon, tas yung respect nyo sa isa't isa, pag yun yung napatili, para sa akin, will last. Commitment. Kasi once kinumit mo yung sarili mo sa isang
tao sa isang bagay, you will give more than 100% effort. So, kumbaga, on our part, it's not just love and friendship and respect, but also commitment. So, merong mga times na darating talaga na susubukin kayo. Hindi perfect, hindi chocolates and rainbows ang buhay. Pero once you committed, everything can be worth it. Tsaka, content. Last, what advice would you give to a couple about to get married? Walk, don't run. It's my life's motto. Take everything nice and slow to make it almost perfect. Madaling pumasok sa isang sitwasyon, pero hindi lahat ng sitwasyon din yung ini-expect ng outcome. Okay, dapat para sa akin siguro dapat kilalanin mo na nila. Know your Other well. oo, yung flaws. And then siguro i-assess niya yung sarili niya na yun nga, hindi naman kasi laging maganda, hindi laging perfect, hindi. So, pag tapos, alamin niya yung mga backgrounds ng partner niya. At pag sa tingin niya, oo, siyempre, sa tingin niya, natanggap niya yun, tingin ko naman yun. Pero siyempre, beyond doon, depende pa rin yun kasi it's a choice and commitment niya. Diba? So, kumbaga, may mga nagsasabi, natutuwa na pag ngayon nga na 20 years and counting, ano bang secret. Actually, wala eh. It's your choice. Kasi, lahat naman tayo may choice. Eh di kung di ka na masaya, yung iba, hindi masaya, ayoko na. Diba, nag-iwalay sila. Pero kasi ako naniniwala nga na kung mahal mo, diba, kahit subukin ka pa, hindi tatatag kayo. Okay, sabi nga nila, pag ang isang tao ba hindi nakamahal-mahal, iwan mo na. Minsan kasi, pag dumating na yung point na kung saan hindi na siya kamahal-mahal, doon nag-start talaga yung love. Diba ba? Doon yun eh. Kasi sinubok na kayo eh. Diba? Bawa. Wala na. Kumbaga, ano na kayo. So, Relationship is a choice. choice talaga siya. So it's up to you whether you want to hold it or drop it. So, kayo nga, sabi mo nga, maswerte kayo. Diba? So, sana, yung mga advice sa mga ganun, so, piliin nyo lang lagi. At saka, kumbaga nga eh, communication, totoo yun. Kasi pag yun ang nawala, simpleng darating kasi yung panahon na may time nga parang sinasabi nga nila yung parang, ano yun, yung roommates na lang sila. Hindi na kasi nag-uusap eh. Diba? Kasi parang borders, pasok sa bahay, ganyan. Tapos pag uwi, totoo naman yun. Diba, minsan tayo, cellphone na lang, ganyan. Pero siguro kahit may isa, diba, na parang yung isa yung kahit pa paano connect, o tama na yun, kumbaga yung mga simpleng kamusta, kahit ba araw-araw kayo magkasama, pero yung kamusta yung araw, malaking bagay yun. So, doon pa rin yung communication. Tsaka, once in a while, quality time, family bonding sa mga anak. May time din na talaga, hindi din talaga dapat din mawawala. Yung me time, iba yung sa work, iba yung buo kayong pamilya, kasama yung anak. Iba din yung dalawa lang talaga. Meron kasi talaga dapat. The wisdom of these couples reveals the heart of marriage, love that chooses to stay no matter what. In the Bible, we are reminded of sanctity of marriage. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Genesis chapter 2 verse 24, as a vocation, marriage calls us to reflect God's love in our relationship,
faithful, unconditional, and enduring. The journey of marriage is not always easy. It requires patience, forgiveness, and the willingness to put love into action every day. Responsibilities within married life include nurturing emotional intimacy, sharing in life's burdens, and building a foundation of trust and respect. In 1 Corinthians 13, the Apostle Paul writes, "Love is patient, love is kind, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres." These words guide us in the vocation of marriage, reminding us that love is a daily act of grace. Marriage is a sacred vocation, a divine calling to journey together as one. It is a partnership rooted in faith, love, and commitment, a beautiful reflection of God's enduring love for us all.